Breaking news mga kabayan, Chinese military na dumalo sa ISS Shangri-La Dialogue 2025 di makapaniwala sa kanilang naranasang kahihiyan sa harap ng maraming mga bansa matapos silang diretsang kumprontahin ng Defense Minister ng Pilipinas. Palusot ng China hindi raw sinagot ng Pilipinas ang kanilang mga tanong, pero ang totoo, swak na swak at sampal sa muka nila ang mga banat ng Ministro ng Depensa ng Pilipinas. Amerika nagpadala ng destroyer sa Spratly Islands matapos malaman ang pagdeploy ng China ng dalawang bombers sa Paracel Island. Nagharap ang US Navy at People's Liberation Army Navy, ngunit pinasok pa rin ng Amerika ang katubigang iligal na inaangkin ng China. Typhoon missile system papuputukin na ng Amerika. Kinumpirma ni US Secretary Hegseth at ang US Army na sa unang pagkakataon maglulunsad ito ng SM-6 missile gamit ang nasabing launcher para ipakita ang kakayahan ng mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. muling binanatan ang China na huwag nitong gamitin ang mga bansa na miyembro ng ASEAN na pumanig sa kanilang mga naratibo at iligal na gawain sa West Philippine Sea. Chinese delegates o mga miyembro ng militar ng China na isa-isang nilampaso ni Secretary Gibo Teodoro Jr. sa isinagawang ISS Shangri-La Dialogue 2025 sa Singapore hindi makapaniwala sa kanilang mga naranasan matapos silang sinupalpal at napahiya sa harap ng iba't ibang mga bansa. Sa haba ng mga sinabi ni Secretary of National Defense Teodoro Jr., hindi pa raw sapat para sa China ang mga sagot ng Pilipinas. Hindi matanggap ng Chinese delegates na itinuring ng Defense Minister ng Pilipinas na propaganda ang kanilang mga tanong. Imbis na mag-focus sa mga sinabi ng Pilipinas, iginit ng China na pakinggan at sundin ng Pilipinas ang mga ginagawa ng Malaysia kung saan maituturing na kaalyado nila. Hindi kasalanan ng Pilipinas na tumayo at manindigan kung ano ang tama at para sa mga Pilipino. Kung kayang magbulag-bulagan ng Malaysia sa mga ginagawa ng China sa kanila, ibahin nila ang Pilipinas. 首先，他实际上没有认真回答这个问题。他说我是敷衍的，他说我们是宣传口号。难道说那个马来西亚的总理安瓦尔，人家给他提的问题是敷衍的吗？人家是一种宣传吗？人家是要求他去跟中国要去对话，是吧？ Sa ibang balita naman, warship ng Amerika nagsagawa ng malayang paglalayag sa South China Sea at sa West Philippine Sea upang hamunin ang sobra-sobrang mga pag-aangkin ng China. Naglayag ang barkong pandigma ng Amerika sa Spratly Islands kung saan partikular na hinahamon ng US Navy ang mga paghihigpit at ipinagbabawal ng China na dumaan ang mga barkong tulad ng hukbong dagat ng Amerika. Ang ginawang Freedom of Navigation Operation ng destroyer ng US Navy ay kasunod ng ulat na naglagay ang China ng mga bombers sa isang military base dito sa Paracel Island. Namataan din ng mga observer na hindi lamang destroyer ng Estados Unidos ang nasa lugar. Pumasok din ang USS Nimitz Carrier Strike Group sa South China Sea at posibleng muli itong maglalayag at magpapatrol sa West Philippine Sea. Bunsod ng pagiging agresibo ng China laban sa Pilipinas. Ayon sa US 7th Fleet, patuloy nitong gagawin ang paglalayag at paglipad saan man pinapayagan na at kinikilala ng international na batas. Dagdag pa ng source, nakaharap ng barko ng US Navy ang mga barko ng People's Liberation Army Navy. Nagkasagutan sa radyo ang dalawang hukbong dagat pero patuloy na pinasok ng Amerika ang karagatan ng Spratly Islands at hindi ito napigilan ng China. Kinumpirma ng US 7th Fleet na tuloy-tuloy lang ang kanilang operasyon. Basta Amerika, walang nagagawa ang China, walang dangerous maneuver, walang water cannon dahil alam nila na ang US Navy ay hindi nila kaya. Ang US Navy ay combat ready habang ang Chinese Navy naman ay puro paninindak lang sa mga maliliit na bansa ang kanilang alam. Sa ibang balita naman, mid-range capability o Typhoon missile system papuputukin na ng Amerika. Ayon kay US Secretary Hegseth, sa unang pagkakataon, susubukan ng Amerika at Australia ang paglunsad ng mid-range capability upang ipakita ang kahandaan ng mga kaalyado nito sa rehiyon ng Indo-Pacific region. Plano ng US Army na magsagawa ng live fire gamit ang Typhoon missile system nito sa Australia ngayong summer sa panahon ng military exercise sa Talisman Sabre. Ito ang unang pagpaputok ng long-range strike weapon sa isang foreign soil. Ayon kay Major General Frank Lozano, Program Executive Officer para sa Missile at Space, ipapakalat ng US Army ang pangalawang battery nito at magpapaputok ng SM-6 missile mula sa launcher ng nasabing sistema. Sinabi niya sa Defense News sa isang eksklusibong panayam sa Redstone Arsenal sa gitna ng Association of the US Army Global Force Symposium. We announced that we're upgrading US Forces Japan headquarters. This is about warfighting and deterrence as well as common sense. Upgrading USFJ demonstrates the significant work of the US-Japan alliance as it evolves to emerging threats. It also
reflects the progress the alliance has made toward improving interoperability and strengthening Japan's capabilities. And this summer, the U.S. Army has plans to conduct its first ever live fire test of its mid-range capability system in Australia. This will be the first time that system is fired west of the international date line, the first time it's been tested on foreign soil. Deployments like this represent a commitment to the region, and there are many more planned. On the home front, the Golden Dome for America will protect the U.S. homeland against a catastrophic missile attack by adversaries. We will strengthen missile defenses for the U.S. homeland as we look for ways to improve regional missile defenses right here in the Indo-Pacific. We're also using regional integrated air and missile defense, and we're deploying several key missile defense technologies and data-sharing partnerships with Japan and Australia, leveraging America's best-in-class technologies to strengthen regional air and missile defense architectures. Second, we're supporting allies and partners as they strengthen their own defense capabilities and capacity. We want to... Sa ibang balita naman, China at mga bansa na kaalyado nito sa ASEAN, binanata ni Department of National Defense Teodoro Jr. Hindi dapat pakialaman ng ibang mga bansa kung anong ibig sabihin ng ASEAN centrality at huwag gamitin ang mga bansa sa ASEAN upang magbuklod-buklod ang mga ito. Ginagamit kasi ng China ang ibang mga bansa upang sumang-ayon sa kanilang naratibo at mga iligal na hakbang sa West Philippine Sea tulad ng Malaysia at Cambodia. How you see the role of ASEAN for the problem in the South China Sea? How ASEAN can engage with the problem? How we try to find a solution for the South China Sea by the ASEAN platform? I think I won't go that far, but what I can say is that ASEAN should not allow other parties to define what ASEAN centrality means, and not to use ASEAN's perceived action or inaction as a wedge to drive divisions amongst us. And we also had a consensus that we are evolving common positions. And the mere fact that we have members in ASEAN with overlapping claims, but we deal with each other in a cooperative and peaceful manner shows one thing. Because of our behavior, we trust each other not to take unfair advantage of the situation. And this is the spirit that must continue in ASEAN. Laban Pinas.